Tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na sapat ang supply ng langis sa bansa. Ito'y sa kabila ng kasalukuyang tensyon sa gitnang silangan. Katunayan, naghanap na anya ang pamahalaan ng iba pang mga bansa na maaring mapagkunan ng mga produktong petrolyo. Si Claizel Pardilla sa sentro ng balita. Mahabang pila sa mga gasolinahan, ilang fuel station na naubusan umano ng supply at maraming motoristang napaaray. Ganyan ang kalbaryong sinapit ng ating mga kababayan ngayong linggo matapos sumirit ang presyo ng petrolyo. Doble hirap. Bumaba ang kita, pahirapan ngayon sa pagbabudget. Halos 10 na yung tinaas. Siguro 50 pang isang kilong bigas na rin yun. Right now, we're living on our pension. And definitely, hindi na sufficient yung magiging pension. So, most probably, talagang tipid na tipid na. Hindi man kasama ang Pilipinas sa digmaan sa gitnang silangan, hagip naman ang bansa sa epekto nito. Nasa 70% kasi ng krudo ang inaangkat ng Pilipinas sa Middle East. Kaya ang pangunahing hamon, ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. The real problem here that everybody is having to deal with is hindi natin alam kung gaano katagal ito. Hindi natin, kasi yung presyo kung saan pupunta, hindi natin how long, kung tataas man, tumaas na nga, gaano katagal ba yung pagtaas na yun? Ito ba ay pangmatagalan, permanent na ba ito? Ano bang mangyayari? Gumagawa na ng paraan ng pamahalaan at naghahanap ng karagdagang mapagkukunan ng langis bukod sa Middle East. We are talking to many other countries who we normally do not buy oil from. But hopefully we will be able to come to an agreement with them and that we will get further supply from them. Muling siniguro ng presidente na sapat pa ang supply ng gasolina sa bansa. In terms of supply, we are in good shape. And not only do we have inventory in the Philippines, we also are awaiting some supplies coming in that are in transit. Nakatakdang i-certify as urgent ni Pangulong Marcos ang panukalang bawasan ng excise tax o buwis sa langis. When the price of oil, at least this is the original version, when the price of oil has breached $80 per barrel on average for a month, then the emergency powers can be exercised. Nanawagan ang palasyo na iwasan ang pananamantala sa presyo at supply ng gasolina. Hinikayat din ng taong bayan na magtulungan sa harap ng krisis. Para maiwasan ang hoarding, naglabas ng panuntunan ng Energy Department sa patas sa distribusyon ng langis. Papayagan pa rin ang pagbili gamit ang drum at container kung ang gagamit ay may kinalaman sa operasyon sa dagat. Ilalagay sa generator ng ospital o telco at makina sa agrikultura. Pero maaari pa ring maglagay ng purchase limit ang mga gasolinahan para masigurong may sapat na supply para sa lahat ng kanilang customer. Pinaalerto ang mga retailer at supplier kung may hinalang hoarding. Dapat tingnan ang mga nakalipas na record kung tugma sa dami ng pagbili. Hinikayat na i-report ito sa DOE. Alinsunod sa batas, ang hoarding at profiteering ay may parusang kulong at multa. Claizel Pardilla para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.